pinaikot na yung writ of demolition na nanggaling sa tanggapan ni Presiding Judge Leonor Wong ng RTC 128. Kaya alam na namin. Pero itong pagkalam lang namin, doon lang sa tanggapan ng RTC Branch 128 ang may eradicate. Pero hindi ito mass eviction. Ang nangyari taliwas kaya naging illegal demolition. Wala kaming idea, pero may ugong-ugong na may darating nga na 400 na PNP personnel na mag-back up sa mga demolishing team. Kung sa lugar na to ay 6,000 square meter to. Ngayon ang nakasuhan lang dito, wala pang kalate, nasa 1/4 lang. Ang nakatirang karamihan nasa karsada. Kung nabigla kami kasi kausap namin ng sheriff, sabi, yung may kaso lang nga natalo, nga nagkaroon ng court order, yun lang ang gigibahin. Pero nagulat kami, dumating ang kanilang team, halos nilahat na. Nasa 35 years na kami rito. Yung iba dito, nasa 50, nasa 46. Ang nakatira dito. Kasi wala naman malinaw kung sino tunay na may-ari, ngayon lang lumabas. Kaya ang gusto namin, hindi kami gusto magpaglaban sa gobyerno. Alam naman namin, wala kaming laban eh. Inaharas na kami, haras na to eh. Dinadaan na kami sa haras eh. Wala na kami kalaban-laban. Sabi na ni Mayor na may relocation, okay sana. Payag na ng tao. Wala relocation. Basta sentamin lang katumbas ng bahay mo. Ikaw pa magtatastas sa sarili ng bahay. Sana ka sentamin. Sana naman maawa si Mayor. Tingnan naman niya ang kalagayan ng mga tao nandito. Kaso, sarado ang bibig ni Mayor dahil kay Congressman Trece. Lahat na may pakana rito si Congressman Trece dahil amo niya si Alfredo Yao. Maniwala kasi hindi. Pang-apat na beses na kami nasunod dito. Talaga sinasadya sinusunod dito pero ayaw umalis ng mga tao. May mga naririnig na, pag hindi kayo umalis dito, susunugin namin kayo. Makikita mo talaga yung mga tao, talagang nag-aal sa balutan, andyan yung mga anak nila, talagang buhat-buhat yung mga anak nila para lang humanap ng kanilang matitirahan. Yung iba nasa kalsada. At kung alimbawa man na mapatunayan na kanila nga itong lugar na to, okay lang naman sa amin kung mapatunayan. Ibibigay namin sa kanila ng buong-buo itong lugar na to. Pero syempre, sa legal pa rin na paraan. Kailangan pa rin nilang magbigay ng relocation para sa mga naninirahan dito. At ang gusto namin na relocation, kung ano yung tinatamasa namin dito for almost 50 years, yun din po ang ibigay nila, hindi yung bibigyan kami ng relocation. Tapos after 10 years, 20 years, i-demolish din kami doon. Ayaw na namin ng ganun. Ang totoo niyan, yung mga kapwa ko ngayon, kung lalabas kayo, hindi na nga yata nila nararanasan yung gutom eh. Kasi sa sobrang pagod nila, ang mga gamit nila, hindi nila naialis sa bahay nila. Tapos yung hanap buhay nila, wala na. May mga nabasag pa nga yung mga deboting mga soft drinks dahil sa kama madaling i-demolish na hindi talaga siya hindi siya organized talaga. Takot talaga ako. Nung nakita ko ganyang inisipan, parang wala na. Nagirapan ko, nagtinda ako dyan sa palengke para makaano lang ng ganyang kapiraso. Ay, wala na. Ginanyak kami, hindi na lang pinaubayan ko. Kapiraso. Bakit hindi pa pinaubayan sa mga may hirap?